Sa sandaling maikulong nila ang mga higante, agad inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga pana. Ngunit inihagis ng dilaw na higante ang isang payong paitaas kasabay ng sabay-sabay na pagpapakawala ng mga palaso. Lahat ng palaso ay naitaboy at nag-iba ang direksyon dahil sa payong. Nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan at tila hinigop ng payong ang bawat palaso hanggang sa tuluyang lamunin ng mga ito. Naglipara ng mga sundalo sa iba't ibang direksyon. Agad nag-utos si Jifa ng pag-atras, ngunit sinamantala iyon ng mga higante upang makawala sa lambat. Ipinakita ng pulang higante ang kanyang mahiwagang sandata. Hindi mabilang ng mga bolang apoy ang bumagsak na parang malakas na ulan. Agad nag-utos si Jifa na itaas ang tulay ng kustilyo, ngunit ang commander ng kalaban na si Deng Yui ay mabilis ding sumugod pasulong. Hindi nakita ni Jifang ang paparating na panganib. Tumalon si Deng Yui at kumapit sa kanyang binti. Kasabay nito, nagpakawala muli ng mahika ang higante. Isang napakalakas na baha ang sumalpok sa kanila at tinangay silang dalawa diretso sa moat. Agad silang naglaban habang nasa tubig, ngunit naging tuso si Jifa. Sa isang iglap, hinubad niya ang kanyang baluti. Nang makawala siya, mabilis siyang sumisid pa itaas at lumangoy paakyat sa agos. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Deng Yui na hubarin ang kanya. Pilit siyang lumaban upang makaahon, ngunit lalo lamang siyang lumulubog. Nang mapagtanto niya ang nangyari, huli na ang lahat. Nakapag-ahon si Jifa at kumapit sa isang pirasong kahoy upang makabalanse, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang malapit nang bumagsak ang lungsod. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang isip. Muli siyang sumisid at hinila si Deng Yui palabas. Balak niya itong gamiting bilang panangga upang maprotektahan ng mga tao sa loob ng lungsod. Ngunit tinangay silang dalawa ng agos pababa. At ang hindi alam ni Jifa, sa mismong tarangkahan ng lungsod, isang asul na higante ang bumagsak mula sa langit.